Good morning, good afternoon, good evening, saan mang dako ng mundo kayo naroroon. Naway pakisamahan ninyo ako na basahin ang Book of Acts chapter 9 verse 1 to 23. At before we read the Book of Acts, we will read first the reminder of God written in 1 Corinthians 14 verse 37. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. I believe nakita mo at na malas mo ang Galatia 6G 6:10. Now we read 1 Corinthians chapter 14 verse 37. If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon. And in Matthew chapter 22 verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. At sinabi sa kanya ni Jesus, Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. This is the first and great commandment. Ito ang dakila at pangunang utos. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. On these two commandments hang all the law and the prophets. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Now we will read the Book of Acts chapter 9 verses 1 to 23. Naway makita mo at mamalas mo ang Galatia 6G. Salamat kapatid sa pagbasa mo at pakikinig mo ng salita ng Diyos kasama ko. Thanks be to God be all the glory and praise. Please subscribe, like, share, and comment na rin po. And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest. Datapat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote, and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. At humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco, sa mga sinagoga, upang kung siya'y makasumpong ng sino man sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven,
At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco, at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? At siya'y nasubasub sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. At sinabi niya, Sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Ngunit magtindig ka, at ikaw ay pumasok sa bayan, at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita, na naririnig ang tinig, datapwat walang nakikitang sino man. And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man. But they led him by the hand and brought him into Damascus. At nagtindig sa lupa si Saulo, at pagkadilat ng kanyang mga mata ay di siya nakakita ng anuman. At kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. And he was 3 days without sight, and neither did eat nor drink. At siya'y 3 araw na walang paningin, at hindi kumain ni uminuman. And there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him said the Lord in a vision, Ananias. And he said, Behold, I am here, Lord. Ngayon nga'y may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias, at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias, at sinabi niya, Narito ako, Panginoon. And the Lord said unto him, Arise, and go into the street which is called the Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he prayed. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Magtindig ka at pumaron sa lansangan tinatawag na Matuwid, at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa na nagngangalang Saulo, lalaking taga Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin. And that seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him that he might receive his sight.
At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Then Ananias answered, "Lord, I have heard by many of this man how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem." Ngunit sumagot si Ananias, "Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. And here, he had authority from the chief priest to bind all that call on thy name. At dito, siya'y may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan." But the Lord said unto him, "Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel." Tatapot sinabi sa kanya ng Panginoon, "Umaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. For I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. Sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan." And Ananias went his way and entered into the house, and putting his hand on him said, "Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou might receive thy sight and be filled with the Holy Ghost." At umalis si Ananias at pumasok sa bahay, at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinabi, "Kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatuwid bagay si Jesus na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan, ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo." And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith, and arose and was baptized. At pagdakay, nangalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis, at tinanggap niya ang kanyang paningin, at siya'y nagtindig, at siya'y binautismuhan. And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus, at siya'y kumain at lumakas, at siya'y nakisamang ilang araw sa mga alagad na nanganga sa Damasco. And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. At pagdakay, kanyang itinanyag sa mga sinagoga si Jesus na siya ang anak ng Diyos. But all that heard him were amazed, and said, "Is not this he that destroyed them which called on this name in Jerusalem, and came hither for that intent, that he might bring them bound unto the chief priests?" At ang lahat ng sa kanya'y nakarinig ay namangha at nangagsabi, "Hindi baga ito yung sa Jerusalem ay lumipol sa mga nagsitawag sa pangalang ito? At sa ganitong nasa ay naparito siya
upang sila'y dalhing gapos sa harapan ng mga pangulong saserdote. But Saul increased the more in strength and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ. Datapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo. And after that, many days were fulfilled. The Jews took counsel to kill him. At nang maganap ang maraming mga araw, ay nangagsangunian ng mga Hudyo upang siya'y patayin. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. May God bless you more. And salamat sa pagkakita mo ng Galatia 6:10 at namalas mo. Good day.